Handa ng Department of Environment and Natural Resources o DENR sa rehabilitasyon ng Manila Bay sa linggo. Nagbabalik si Clazel Pardilla. Handang-handa na ang Department of Environment and Natural Resources sa isasagawang rehabilitasyon sa Manila Bay sa darating na linggo, Enero 27. Uunahing linisin ang tinaguriang Billionaires Club o mga lugar na may bilyong-bilyong coliform bacteria gaya ng Estero de San Antonio Abad. Sa araw na ito rin, inaasahang iisuhan na ng Notice of Violation ang mga establishmentong walang sewage treatment plant o STP. Pero giit ni DENR Yusek Benny Antiporda, kahit may STP, kung bagsak ang kalidad ng tubig na inilalabas sa Manila Bay, wala pa rin kawala at posible pa rin ipasara. Maraming may STP rin na yung effluent nila baksak pa rin. Lahat po ng kumpanya ay basta't pinag-usapan ay Manila Bay, we will deal with them head on. Mariing nagbabala naman si NCRPO Regional Director Guillermo Eliazar, huhulihin ang mga pasaway na makikita sa aktong nagtatapon ng basura gaya ng ginawa sa isla ng Boracay. Nandiyan naman lahat sa mga batas na yun. What we have to do is to implement that. Kung yun nangyari sa Boracay, magagawa natin dito sa Metro Manila. Huhulihin natin yun. Huhulihin natin yun. Sa listahang binigay ng DENR mula sa 13 mandamos agencies na inatasang makibahagi sa rehabilitasyon ng Manila Bay, 5 pang ahensya ang nadagdag. Kabilang dito ang National Housing Authority na itinalagang pangunahan ang relokasyon ng mga informal settler. NHA will be there to be a part of the solution in coordination with the other government agencies. Samantala, nangako na ang Department of Social Welfare and Development na magbibigay ng kabuhayan sa mga ISF. Ito yung sinasabi nating Sustainable Livelihood Program, meron kami mga emergency assistance. Lahat yun ikakabit namin sa mga maaapektuhan ng pag-resettlement o paglipat ng mga illegal settlers. Clazel Pardilla para sa Bayan.